The Reader's Faith. Napag-aralan po natin the intellectual property rights. Yan po ay pag-aari ng bayang Israel. Maging sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang mga apostol ang siyang kahuli-hulihan na sa lahat na maging panoorin ng buong sanglibutan at ng lahat ng tao. Wala pong lilitaw na ibang mga ngaral sa hulihan ni Kristo at mga apostol. Kung yan po ay kino-question, naninindigan po ang The Reader's Faith. Ngayon po, ang nais ko po sanang bigyang linaw sa inyo ay ang pagkakaiba, the difference between the Israelites and the Gentile. Sino po ba ang mga Israelita? Ano po ba sila? Yan po ang bayan ng Diyos na ipinalabas ng Panginoong Diyos kay Propeta Moises mula sa pagkaalipin sa lupain ng Ehipto. Exodo 3:10. Sa Deuteronomio 7:6 hanggang 8, pinatunayan na kayo'y pinili ng Diyos hindi sapagkat kayo'y marami sa bilang o maliit sa bilang, kundi kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo sa pagkaalipin sa lupain ng Ehipto. Sila lang ang literal na naglilingkod sa Diyos, kaya nga sila'y may templo, mayroong handugan, may mga palatuntunan, may mga tanod pinto at may mga manunugtog. Roma 9:4 hanggang 5, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop, ang tipan, kapangakuan, kaluwalhatian, ang paglilingkod sa Diyos. Sa kanila din nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na malwalhati magpakailanman. Ngayon, kung gusto nyo pa rin yan, nasa inyo yan. Yan ang trip ninyo pero kung tutusin, ang may karapatan dyan ay ang bayang Israel. Ano naman ang mga hintil? Ang nakasulat po dito sa Efeso, ano po ang sinasabi? Sa 2:11 hanggang 12, babasahin ko po. Kaya nga alalahanin niyo na kayo noong unay mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahon yun mga hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan at pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Yan po naman ang kalagayan ng hintil. Lahat ng bansa na di kabilang sa lahi ng Israel, yan po'y tinatawag na hintil, kasama ang Kapilipinuhan. Walang pag-asa, wala kang Diyos, basta nung panahon na yon, bahala ka sa buhay mo, sapagkat ang tangi lamang binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na ipakilala ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang Israel ang magdadala. Pero kung hindi ka man kabilang sa palatuntunan ng Israel, may pag-asa ka pa rin ba sa Diyos sa tinatawag na kaligtasan? Hintil ka man o di tuli, pero tumutupad ka ng katwiran? Ano po ang sabi dito sa Roma? Sa 2:26 ay ganito po ang nakasulat. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi baga aari tutuli ang kanyang di pagtutuli. Maski ikaw hindi saklaw ng Israel, hindi ka kabilang doon sa mga lahing tuli. Ano po ang sabi? Kung tumutupad ka ng katwiran, hindi baga aariing pagtutuli ang iyong hindi pagtutuli. Para ka rin Israelita sa damdamin sa paglilingkod sa Diyos. Katunayan po, kahit walang kautusan sa katutubo, pero gumagawa ng kautusang nasusulat sa puso,
ang 2:14 po ng Romay nagpaliwanag. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katatubo ay nagsisigawa ng bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Hindi ka na nga kasi kasama doon sa palatuntunan Pero hindi ka pinabayaan ng Diyos sapagkat merong kautusan sa iyong pag-iisip, sa iyong kalooban, sa iyong sarili na iyon ang papatnubay sa iyo. May kutob ka. Merong kang kaisipan na nagpapaalala sa iyo ng mabuti at masama. Kaya pagka nagkasala ka, doon sa damdamin mo yun, sa kaisipan mo yun, ganun din naman sa Israel. Pagka nagkasala naman sila doon sa ilalim ng batas na kanilang nilalakaran, ayan po, tingnan ninyo doon sa 11 ng Roma, 2:11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Maski nung paman hindi na itinatangi ang tao sa harap ng Panginoon. Pero merong literal na naglilingkod. Yun ang mga Israelita. Sapagkat ang lahat ng nagkakasala ng walang kautusan, mapapahamak din naman na walang kautusan. At lahat ng nagkakasala sa ilalim ng kautusan, ay sa kautusan din sila hahatulan. Maski wala kang kautusan, nagkasala ka sa pamantayan ng Diyos sa iyong buti, hahatulan ka doon ng Diyos. At kung ikaw naman ay may kautusan, na handong ka sa 10 utos, at nagkasala ka ron, hahatulan ka rin ng Diyos. Kaya pareho lang na hahatulan. Pero yung sabihin natin, ang mga hintil ay pinabayaan ng Diyos, ay hindi po. Tingnan nyo itong nakasulat sa 4 ng Roma. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Hindi kamukha ng mga Israel na gumagawa. Pero may kapalarang maski hindi ka gumagawa, ibinibilang ang katwiran. Na sinasabi, mapapalad yung kanilang pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang kasalanan ng atakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi bibilang ng Panginoon ang kasalanan. Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli, sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay binilang na katwiran ng kanyang pananampalataya. Kailan? Paano ang ito ibinilang? Nang siya bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. At tinanggap niyang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na nasa kanya, samantalang siya'y nasa di pagtutuli, upang siya'y maging ama ng lahat ng nagsisampalataya, bagamat sila'y nasa di pagtutuli, upang ang katwiran ay maibilang sa kanila. Kaya sinaklaw pati mga hintili. At ang ama ng pagtutuli nila, na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyang pananampalataya ng ating amang si Abraham, na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Nandun pa siya sa kalagayang hintil nang tanggapin ng Panginoong Diyos ang kanyang pananampalataya. Kaya maging sa pangangaral ni na Apostol San Pedro, Gawa 10:34, natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng tao, kundi sa bawat bansa, siya na gumagawa ng katwiran ng Diyos, nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Pagka yan inatanim sa puso mo, talagang kikilalanin ng Diyos. Kaya yung mga hintil na yan, hindi lang katulad ng Israel. Sila hindi inatangan ng mabibigat na pasanin, kundi sa mga bagay lamang na kinakailangan, umilag sa dugo, binigti, pakikiapid.
Yan ang palatuntunan sa mga hintil. Pero sila tinanggap sa katwiran ng pananampalataya. Si Pablo, ibinukod yan para sa mga hintil. Ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang isang ilaw sa gitna ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil, nagsisampalatayang lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya doon po sa bayang banal, may karamihang hindi mabilang ng sinuman. Yung mga dinampot at nakalap at natatakan ng ating Panginoong Jesucristo, bilang lahat yun 144,000, tigla 12,000 sa 12 angkan ni Israel. Pero bukod doon, may karamihang hindi kayang bilangin. Basahin po natin sa Apokalipsis 7:9. Ano pong nakasulat dito? Pagkatapos ng bagay na ito, tumingin ako at narito ang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa ng mga angkan ng bayan at wika na nakatayo sa harapan ng luklukan. Abay, hindi taga-Sanusi lang yan, naligtas na yan. Marami yan sa bawat bansa ng mga tao. Doon sa nabukod na 12 angkang Israel, yan po ang bayang banal. Yan ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Yan ang kasintahan ng kordero na nananaog dito sa lupa. Lahat ng kay Kristo, yan po'y tinatanggap ng Panginoon ayon po sa pagpapaliwanag ng kasulatan. Kaya lahat ng kumilala kay Kristo, asahan natin ang awa ng Panginoon. Sapagkat pagdating ng panahon, Tesalonica, ganito po ang nakasulat sa 4:16 hanggang 18. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Iyan ang babalikan ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang 144,000 na pinaghandaan ng isang bayang banal, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid, at huwag namang angkinin ng isa lamang lipunan ang tinatawag na kaligtasan, sapagkat yan ay ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng taong kikilala sa Panginoong Jesucristo. Biyayaan tayong lagi nawa ng Panginoon habang tayo nabubuhay. Magandang araw po.